Sa video na ito, matutuklasan mo kung ang pag-inom ng turmeric bago matulog ay isa sa pinakamatalinong desisyon na maaari mong gawin para sa iyong tumatandang katawan o isang tahimik na pagkakamali na maaaring dahan-dahang kumontra sa iyo habang ikaw ay natutulog. At kailangan kitang panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo dahil naghanda ako ng isang makapangyarihang bonus na kaalaman na karamihan sa mga nakatatanda ay hindi kailanman naririnig. Isang maliit na pagbabago na maaaring tuluyang magbago kung paano gumagana ang turmeric sa iyong katawan at protektahan ka mula sa paggawa ng isang seryosong pagkakamali sa kalusugan. Kung ikaw ay lampas 60 ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi para sa mga bata. Hindi para sa mga taong sumusubok ng mga uso. Ito ay para sa lalaking nagigising na may matitigas na tuhod. Para sa babaeng kinukuskos ang kanyang mga kamay sa umaga dahil naninigas ang mga kasukasuan. Para sa nakatatandang nakahiga ng gising sa gabi at nagtataka, bakit hindi na sumasabay ang aking katawan? Hayaan kitang tanungin ng isang malalim na tanong. Ilang beses mo nang narinig na ang turmeric ay isang himalang pampalasa? Ilang beses mo nang naisip, baka ito na ang kailangan ko? At ilang beses ka nang sumubok ng isang natural na paraan umaasang ito na ang magdadala ng ginhawa. Ngunit narito ang katotohanang hindi malinaw na sinasabi ng iba, mahalaga ang timing. Mahalaga ang tamang dami. Mahalaga ang iyong mga iniinom na gamot. Mahalaga ang iyong edad. Ang turmeric bago matulog ay maaaring magpakalma ng pamamaga habang ikaw ay natutulog o tahimik na magdulot ng iritasyon sa iyong tiyan. Makialam sa iyong mga reseta, at kahit magpataas ng panganib ng pagdurugo kung hindi ka mag-ingat. At tumatanggi akong hayaan kang manghula. Sa video na ito, hihimain ko kung ano ang ibinahagi ng mga respetadong eksperto tulad nina A. Andrew Weil at Ir Michael Greger tungkol sa turmeric at pamamaga. Ipapaliwanag ko kung sino ang talagang dapat umiwas sa pag-inom nito sa gabi. Ipapakita ko ang pinakaligtas na paraan ng paggamit nito kung magpapasya kang subukan. At ibubunyag ko ang 3 babalang senyales na maaaring ibinibigay na ng iyong katawan. Hindi ito tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa proteksyon. Dahil kapag umabot ka na sa yugtong ito ng buhay, may napagtatanto ka hindi na mapagpatawad ang iyong katawan. Isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging malaking problema. At karapat-dapat ka sa linaw, hindi sa kalituhan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman ang isang personal na bagay. Saan ka nanonood ngayon? I-type ang iyong bansa o lungsod sa comment section. Binabasa ko ang mga ito. Gusto kong makita kung gaano nakalayo ang narating ng ating pamilyang gintong sustansya. At kung naniniwala ka na kahit sa edad na 60, 70, o 80, may kapangyarihan ka pa ring pagbutihin ang iyong kalusugan ng natural, ay type ang FAYA sa comments ngayon mismo. Ipakita mo ang iyong commitment. Siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at bigyan ng thumbs up ang video na ito, dahil ang channel na ito ay ginawa para mismo sa mga nakatatandang nais ng tuwirang sagot, hindi matatamis na salita. Manatili ka sa akin. Makinig ng mabuti. Ang ibabahagi ko ay maaaring magbago ng gagawin mo ngayong gabi bago ka matulog. Diretso tayo sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag umiinom ka ng turmeric bago matulog. Kapag nilunok mo ang kapsulang iyon o ininom ang mainit na golden milk, ipinapasok mo sa iyong sistema ang isang compound na tinatawag na curcumin. Ang curcumin ang aktibong sangkap ng turmeric. Ito ang bahagi na pinag-aralan ng mga siyentipiko. Ito ang bahagi na iniugnay sa pagbawas ng pamamaga, pagpapagaan ng kasukasuan, at proteksyong antioxidant. Ngayon, ito ang mahalaga para sa iyo bilang isang nakatatanda. Paglampas ng 60, ang pamamaga ay hindi na lamang maliit na issue. Ito ay nagiging tahimik. Paulit-ulit. Naninirahan sa mga kasukasuan. Umaapekto sa mga arterya. Umaabot pa sa utak. Maaaring hindi mo ito nakikita, ngunit nararamdaman mo ito. Ang paninigas kapag tumatayo ka. Ang pananakit na mas tumatagal kaysa dati. Ang mabagal na paggaling.
Gumagana ang curcumin sa pamamagitan ng pagtulong na i-regulate ang mga inflammatory pathways sa katawan. Sa simpleng salita, sinasabihan nito ang iyong sistema na kumalma. Huwag mag-overreact. Bawasan ang mga kemikal na senyales na nagpapanatili ng sakit at pamamaga. Kaya naman ang mga eksperto tulad ni Andrew Weil ay matagal nang nagsasalita tungkol sa papel ng turmeric sa natural na pamamahala ng chronic inflammation. Hindi bilang mahika. Hindi bilang lunas. Kundi bilang suporta. At kapag ininom mo ito sa gabi, may isang kawili-wiling bagay na maaaring mangyari. Maraming pag-aayos ang ginagawa ng iyong katawan habang ikaw ay natutulog. Nire-regulate ang mga hormone. Nagre-recover ang mga selula. Nagbabago ang mga proseso ng pamamaga. Kung may turmeric sa iyong sistema sa mga oras na iyon, maaari nitong suportahan ang prosesong iyon ng pag-aayos. May ilang nakatatanda ang nagsasabing nagigising sila na mas kaunti ang paninigas. Mas kaunti ang pamamaga. Mas may gaan kapag bumabangon mula sa kama. Isipin mo ang pakiramdam na iyon. Pagbangon ng hindi naghahanda sa sakit. Paglakad papunta sa kusina ng walang pamilyar na paninikip sa iyong mga tuhod. Maliit na pagbabago, ngunit may malaking kahulugan. Kung gusto mong magising na mas magaan ang pakiramdam ng iyong katawan, ay type ang via sa comments. Pero narito ang kabilang panig. At kailangan mong marinig ito. Hindi pare-pareho ang pagtugon ng bawat katawan. Pinapagana ng turmeric ang digestion. Para sa ilan, mabuti ito. Para sa iba, lalo na sa mga nakatatandang may sensitibong tiyan, maaari itong magdulot ng hindi komportableng pakiramdam. Acid reflux. Banayad na pananakit ng tiyan. Mainit, nasusunog na pakiramdam sa dibdib. At kung ikaw ay may problema na sa heartburn sa gabi, ang pag-inom ng turmeric bago humiga ay maaaring magpalala nito. Sa halip na mahimbing na tulog, maaari mong maranasan ang pag-ikot-ikot sa kama, hindi komportable, nagtataka kung bakit may bumabagabag sa iyo kahit ito ay natural. Ang iyong katawan sa edad na 70 ay hindi na katulad ng sa edad na 40. Numipis ang lining ng tiyan. Nagbabago ang produksyon ng enzyme. Dumarami ang iniinom na gamot. Lahat ng ito ay nakaapekto kung paano kikilos ang turmeric sa loob mo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo basta sumusunod sa uso dito sa gintong sustansya. Nag-iisip tayo. Nagmamasid tayo. Iginagalang natin ang katawan. Kung sumasang-ayon ka na ang mga natural na remedyo ay dapat gamitin ng may karunungan at hindi emosyonal, mag-drop ng like sa comment section. At kung may bago ka nang natututunan, bigyan ng thumbs up ang video na ito at siguraduhin nakasubscribe ka. Dahil ang impormasyong tulad nito ay maaaring makaiwas sa hindi kinakailangang pagdurusa. Ang turmeric bago matulog ay maaaring maging suportado. Maaari nitong bawasan ang pamamaga ng tahimik habang ikaw ay nagpapahinga. Ngunit maaari rin nitong mairita ang sensitibong digestive system kung babaliwalain mo ang mga senyales ng iyong katawan. Ang tunay na tanong ay hindi maganda ba ang turmeric? Ang tunay na tanong ay, maganda ba ang turmeric para sa sa gabi, sa iyong kasalukuyang kondisyon sa kalusugan? Iyan ang ating tinutuklasan ngayon. Manatili ka sa akin. Ngayon pag-usapan natin ang isang napaka-personal na bagay, ang iyong pagtulog. Dahil ano ang silbi ng pag-inom ng kahit ano bago matulog kung hindi naman ito makatutulong sa iyo na makapagpahinga? Maging tapat tayo. Maraming nakatatanda ang hindi na natutulog tulad ng dati. Hihiga kang pagod pero tumatanggi ang katawan mong makisama. Nagigising ka ng alas negatibo 2 ng madaling araw. Ikot ka. Aayusin ang unan. Tititig sa kisame. At minsan, hindi ang isip mo ang dahilan kung bakit ka gising, kundi ang hindi komportableng pakiramdam. Masakit na balakang. Kumakabog na balikat. Ang mapurol at matigas na pamamaga na ayaw mawala. Kaya ang malaking tanong ay ito, nakatutulong ba talaga ang turmeric sa pagtulog o tahimik ba nitong sinisira ang iyong pahinga? Diretsahin natin. Ang turmeric ay hindi pampatulog. Hindi ka nito pinapatumba. Hindi ka nito saints date.
Kung may nagsabi sa iyo na ang turmeric ay magpapapatulog agad, hindi iyon totoo. Ngunit dito nagiging kawili-wili ang usapan. Ang pamamaga ay konektado sa mahinang kalidad ng pagtulog. Ang sakit ay nagpapataas ng stress hormones. Ang stress hormones ay nakagagambala sa melatonin. At kapag naabala ang melatonin, naapektuhan ang iyong sleep cycle. Sa pamamagitan ng pagtulong na bawasan ang pamamaga, maaaring hindi direktang suportahan ng turmeric ang mas maayos na kalidad ng pagtulog. May mga pananaliksik na binanggit ng mga doktor tulad ni A. Michael Greger na nagpapakita na ang mga anti-inflammatory na paraan ng pagkain ay may kaugnayan sa mas maayos na tulog at regulasyon ng mood. Isipin mo iyon. Kung mas kaunti ang sakit ng iyong mga kasukasuan. Kung mas kalmado ang pakiramdam ng iyong katawan. Kung nababawasan ang panloob na pamamaga. Maaaring mas madali kang makapag-relax at natural na makatulog. At maraming nakatatanda na maayos ang pagtanggap ng katawan sa turmeric ang nagsasabi nito, hindi man sila mas mabilis makatulog, pero mas kaunti ang paggising nila dahil mas hindi naiirita ang kanilang katawan. Huminto ka sandali. Napansin mo ba na kapag mas matindi ang sakit, mas pangit din ang tulog mo? Kung totoo iyon para sa iyo, ay type ang maya sa comments. Ngunit kailangan nating pag-usapan muli ang kabilang panig. Dahil dito nagkakamali ang marami. Pinapagana ng turmeric ang produksyon ng apdo. Ina-activate nito ang digestion. Para sa ilang tao, lalo na iyong may acid reflux, GERD, o sensitibong tiyan, ang pag-inom ng turmeric masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring magpataas ng aktibidad ng tiyan. At ano ang mangyayari kapag humiga ka na aktibo pa ang digestion mo? Maaaring umakyat ang asido. Magsimula ang paghapdi. Dumating ang hindi komportableng pakiramdam. At sa halip na makatulog, lalo kang magiging alerto irritable balisa. Paglampas ng 60, maaaring humina ang balbula sa pagitan ng tiyan at esophagus. Kaya mas nagiging karaniwan ang reflux sa gabi. Ang pagdaragdag ng isang nagpapasiglang compound bago matulog ay maaaring hindi angkop para sa lahat. Kaya mahalaga ang tamang timing at kamalayan sa sarili. May ilang nakatatanda na mas maayos ang pakiramdam kapag iniinom ang turmeric ng mas maaga sa gabi, marahil kasabay ng hapunan imbes na bago mismo humiga. Ang maliit na pagbabagong iyon ay maaaring magdala ng malaking kaibahan. Nagsasalita ang iyong katawan. Ang tanong, nakikinig ka ba? Kung nakainom ka na ng supplement sa gabi at nakaramdam ng hindi komportableng pakiramdam pagkatapos, mag-comment ng I have sa ibaba. Tignan natin kung gaano karami ang nakaranas nito. At kung nakatutulong ito sa iyo na mas maunawaan ang sarili mong katawan, maglaan ng 1 segundo ngayon, pindutin ang thumbs up at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Hindi tayo nandito para manghula. Nandito tayo para protektahan ang iyong kapayapaan, ang iyong pagtulog at ang iyong kalusugan. Tandaan mo ito ng malalim, ang maayos na tulog sa iyong edad ay hindi luho. Ito ay pag-aayos. Ito ay paggaling. Ito ay proteksyon ng utak. Ito ay lakas ng immune system. Anumang iniinom mo bago matulog ay dapat sumuporta roon, hindi sumira nito. At sa susunod na bahagi, lalalim pa tayo kung bakit mas mahalaga ang pamamaga sa gabi kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga nakatatanda. Manatili ka sa akin. Ngayon lalalim pa tayo. Dahil ang bahaging ito ang tunay na ugat kung bakit kasama ang turmeric sa usapang ito, ang pamamaga. Tigilan na natin ang pag-isip na ang pamamaga ay tungkol lamang sa namamagang tuhod. Sa iyong edad, ang pamamaga ay madalas tahimik. Hindi ito laging sumisigaw. Minsan bumubulong ito. Nagtatago sa likod ng pagkapagod. Lumalabas bilang brain fog. Nagpapakita bilang paninigas na hindi tuluyang nawawala. Nananatili sa iyong mga ugat. Tahimik na pinapahirapan ang iyong puso. Dahan-dahang naapektuhan ang memorya. Ito ang tinatawag ng maraming eksperto na chronic low-grade inflammation. At mas nagiging karaniwan ito habang tayo ay tumatanda. Maaaring hindi mo ito makita sa salamin. Pero nararamdaman mo ang mga epekto nito. Arthritis. Type 2 diabetes. Sakit sa puso. Pagbaba ng memorya. Lahat ng ito ay may kaugnayan sa pamamaga. At dito pumapasok ang turmeric na may tunay na interes ng siyensya. Ang curcumin, ang aktibong compound sa turmeric,
ay pinag-aralan dahil sa kakayahan nitong makaapekto sa mga inflammatory markers sa katawan. Nakikipag-ugnayan ito sa mga molecular pathways na may kinalaman sa pamamaga at sakit. Hindi lamang nito tinatakpan ang kirot, gumagana ito sa mas malalim na biochemical na antas upang tulungan pahupain ang mga prosesong nagpapanatili ng aktibong pamamaga. Kaya ang mga doktor sa integrative medicine tulad ni A. Andrew Weil ay matagal nang binabanggit ang turmeric bilang bahagi ng isang anti-inflammatory na pamumuhay, lalo na para sa mga tumatandang adulto. Ngunit gawin nating personal ito. Ilang umaga ka bang nagigising at sandaling nag-aantay bago tumayo dahil alam mong sasakit ang unang hakbang? Ilang beses mo nang hinawakan ang gilid ng kama para tumatad? Ilang beses mo nang naisip, dati ang gaan gumalaw ng katawan ko? Ang emosyonal na pagkadismaya na yon, ang tahimik na lungkot, hindi yon kahinaan. Iyon ay realidad. At masakit iyon. Kung ang turmeric, kapag ginamit ng tama, ay makababawas kahit maliit na porsyento ng pamamaga sa magdamag, ang maliit na porsyentong iyon ay maaaring magmukhang isang biyaya. Isipin mong magising at mapansing bahagyang mas magaan ang paninigas. Isipin mong igalaw ang iyong mga daliri at maramdaman na mas maluwag sila. Isipin mong maglakad papunta sa banyo nang walang matalim na paalala sa iyong mga tuhod. Hindi iyon dramatikong himala. Mga banayad na pagbabago iyon. Ngunit sa yugtong ito ng buhay, ang maliliit na pagbabago ay may malalim na kahalagahan. Kung gusto mong magising bukas ng mas kaunti ang paninigas, ay type ang via sa comments ngayon mismo. Ngunit mahalagang sabihin ito, ang turmeric ay hindi nag-iisang solusyon. Hindi ito mahikang lunas. Kung puno ng processed foods, asukal, at hindi malusog na taba ang iyong pagkain, hindi kayang kontrahin ng turmeric mag-isa ang pinsalang iyon. Pinakamabisa ito bilang bahagi ng isang anti-inflammatory na pamumuhay. Balansing nutrisyon. Paggalaw ng katawan. Sapat na tulog. Control sa stress. Ang turmeric ay sumusuporta. Hindi nito pinapalitan ang disiplina. At narito ang isang bagay na madalas malimutan ng mga nakatatanda, ang pamamaga ay nakaapekto rin sa utak. May lumalaking pananaliksik na nag-ugnay sa chronic inflammation, sa mga problema sa memorya at pagbabago ng mood. Bagamat hindi garantisadong pang-iwas ang turmeric, may mga paunang pag-aaral na nagpapahiwatig na maaaring may neuroprotective na katangian ang curcumin. Ang posibilidad na yon pa lamang ay nagbibigay ng pag-asa. Dahil ang pinakakinatatakutan ng maraming nakatatanda ay hindi lamang pananakit ng kasukasuan. Ito ay ang pagkawala ng kalayaan. Ang paglimot sa mga pangalan. Ang pag-asa sa iba. Kung mahalaga sa iyo ang pagprotekta sa iyong isipan at kakayahang gumalaw, ay type ang protect sa ibaba. At kung pinahahalagahan mo ang tapat na usapan dito, walang pagmamalabis, walang pangakong walang laman, bigyan ng thumbs up ang video na ito at siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Bumubuo tayo ng komunidad ng may alam, matatag, at matalinong mga nakatatanda. Ang pamamaga ay hindi mo kapalaran. Maaaring tumaas ito habang tumatanda. Ngunit maaari itong maimpluwensyahan. Maaari itong mabawasan. Maaari itong mapamahalaan ng may karunungan. At ang turmeric, kapag ginamit ng tama, ay maaaring isa sa mga kasangkapan, hindi ang nag-iisang kasangkapan, kundi isang makabuluhang kasangkapan sa iyong paglalakbay tungo sa mas komportable at mas independenteng buhay. Manatili ka sa akin. Nagsisimula pa lamang tayo. Ngayon, oras na para maging seryoso, dahil ang bahaging ito ay maaaring literal na magprotekta sa iyong buhay. Hindi lahat ay dapat uminom ng turmeric bago matulog. At dito nagkakamali ang maraming nakatatanda, naririnig nila ang salitang natural at inaakalang ligtas para sa lahat. Ang pag-akalang iyon ay maaaring maging mapanganib. Kung ikaw ay umiinom ng mga reseta, may dati ng karamdaman, o kahit banayad na kondisyon sa kalusugan, maaaring makipag-ugnayan ang turmeric sa iyong katawan sa paraang hindi mo inaasahan. Ang curcumin, ang aktibong compound ng turmeric, ay makapangyarihan.
Ngunit ang kapangyarihan ay maaaring maging may dalawang talim. Narito ang matigas na katotohanan, huwag uminom ng turmeric sa gabi nang walang gabay ng doktor kung ikaw ay kabilang sa alinman sa mga sumusunod. Umiinom ka ng blood thinners tulad ng warfarin o aspirin. Maaaring palakasin ng curcumin ang epekto nito at pataasin ang panganib ng pagdurugo, kahit pa iniisip mong maingat ka. Mayroon kang sakit sa gallbladder. Pinapasigla ng turmeric ang produksyon ng apdo, na maaaring magdulot ng matinding sakit kung may problema ang iyong apdo. Madali kang magkaroon ng kidney stones, lalo na ang calcium oxalate stones. Maaaring pataasin ng turmeric ang oxalate sa ihi at lalong magpalala ng problema. Umiinom ka ng gamot para sa diabetes. Maaaring magpababa ng blood sugar ang curcumin, at kapag pinagsama sa iyong gamot, maaari itong magdulot ng mapanganib na pagbaba. May nakatakda kang operasyon sa lalong madaling panahon. Ang bahagyang blood thinning effect ng turmeric ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo sa panahon o pagkatapos ng operasyon. Mga nakatatanda, makinig ng mabuti. Hindi ito pananakot. Ito ay realidad. Mahalaga ang iyong kalusugan. Isang maliit na pagkukulang, isang walang kasalanan na dosis ng turmeric sa maling oras, ay maaaring magdulot ng komplikasyong hindi mo inaasahan. Pag-isipan mo ito, ilang beses na ba nating binalewala ang maliit na payo at pinagsisihan kalaunan? Ilang beses na ba nating naisip, natural naman, hindi ito makasasama, at saka lang natin nalaman na nakasama pala. Kaya hinihiling kong huminto ka sandali, mag-isip, at magkomento ng tapat, kung ikaw ay kasalukuyang umiinom ng reseta, o may alinman sa mga kondisyong ito, ay type ang med sa comments. Gusto kong makita kung gaano karaming nakatatanda ang kailangang maging mas maingat. At habang ginagawa mo yon, pindutin ang thumbs up. Kung bago sa iyo ang impormasyong ito, maaaring makaiwas ito sa hindi kinakailangang pagdurusa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong sustansya. Narito ang channel na ito upang bigyan ka ng gabay, linaw, at kumpiyansa sa paggawa ng matatalinong desisyon sa kalusugan. Tandaan, ang karunungan ay ang pag-alam kung kailan hindi dapat gawin ang isang bagay. Ang turmeric bago matulog ay maaaring maging kapaki-pakinabang, ngunit kung handa lamang ang iyong katawan para rito. Para sa ilan, ang pag-inom nito ng walang pag-iingat ay maaaring magdala ng panganib imbes na benepisyo. Nagsasalita ang iyong katawan. Minsan ito'y bumubulong ng babala. Minsan ito'y sumisigaw. Makinig ka. Igalang mo ito. At kumilos ng may karunungan. Ngayon, puntahan natin ang pinakamahalagang bahagi, ang tamang paraan ng pag-inom ng turmeric bago matulog. Dahil narito ang katotohanan, hindi sapat na basta magbudbod ng pulbos at tsaa o uminom ng kapsula. Ang timing, tamang dami, at paraan ng paghahanda ang nagtatakda kung ito ba'y magdudulot ng ginhawa o pagsisisi. At paglampas ng 60, hindi na basta nagpapatawad ang iyong katawan sa mga pagkakamali. Kung magpapasya kang tama ang turmeric para sa iyo, narito ang paraang inirekomenda ng mga eksperto tulad nina E. Andrew Weil at E. Michael Greger. Panatilihing katamtaman ang dosis. Hindi dahil mas marami ay mas mabuti, maaari nitong mairita ang iyong tiyan o makipag-ugnayan sa gamot. Karaniwang ligtas na saklaw ay 500, 1,000 ng curcumin, depende sa iyong tolerance. Isipin mo ito bilang maliit ngunit makapangyarihang kasangkapan, hindi mahikang tableta. Inumin ito kasabay ng healthy fat. Ang curcumin ay fat-soluble. Mas mahusay itong na-absorb kapag may kasamang taba. Kaunting gatas, coconut oil, o nut-based milk ay maaaring magpabuti ng bisa. Kung walang taba, maaaring dumaan lang ito sa iyong sistema nang hindi gaanong napapakinabangan. Magdagdag ng black pepper. Ang simpleng pampalasang nasa kusina mo ay mahalaga. Ang piperine sa black pepper ay maaaring magpataas ng absorption ng curcumin ng hanggang 2,000%. Huwag itong maliitin, mahalaga ang kombinasyon. Iwasang inumin ito nang walang laman ang tiyan. Paglampas ng 60, mas sensitibo ang lining ng tiyan. Ang pag-inom ng turmeric ng mag-isa,
lalo na sa supplement form, ay maaaring magdulot ng discomfort o acid reflux. Kahit maliit na merienda bago ito inumin ay makatutulong. Isa sa pinakasimple at pinakanakagiginhawang paraan ng pag-inom ng turmeric sa gabi ay ang golden milk. Mainit na gatas o plant-based alternative. Isang kutsaritang turmeric. Isang kurot ng black pepper. Optional, cinnamon para sa lasa. Higupin ito ng dahan-dahan. Hayaan mong alagaan nito ang iyong katawan at tulungan pahupain ang pamamaga habang naghahanda kang matulog. At narito ang emosyonal na katotohanan, ang maliit na ritual na ito ay hindi lang tungkol sa turmeric. Ito ay tungkol sa paggalang sa iyong katawan. Sa pagkilala sa mga pananakit, sa paninigas, sa mga taong ginugol sa pagsusumikap, at sa pagpiling suportahan ang sarili ng maingat at may layunin. Huminto ka sandali. Isipin ang kaginhawaan ng isang gabing walang gumagapang na sakit. Isipin ang paggising na mas magaan, mas kalmado, at mas maluwag ang dalaw. Iyan ang layunin, hindi himala, kundi totoong ginhawa. Kung nasubukan mo na ang golden milk o turmeric bago matulog, ay type ang via sa comments. Kung hindi pa, ay type ang gusto kong makita kung sino ang handang magsimula ngayong gabi. At kung ang gabay na ito ay nagbibigay sa iyo ng linaw na maaaring magprotekta sa iyong pagtulog, digestion, at mga kasukasuan, pindutin ang thumbs up at siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Dito, nagbibigay tayo ng impormasyong mapagkakatiwalaan, walang hulaan, walang hype. Tandaan, makapangyarihan ang turmeric, ngunit kapag ginamit lamang ng may karunungan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga babalang senyales na maaaring ibinibigay na ng iyong katawan, ang mga palatandaang nagsasabing ang turmeric bago matulog ay nakatutulong o nakasasama. Huwag itong laktawan. Magpapasalamat ang iyong katawan sa iyong pagbigay pansin. Ngayon ay narating natin ang isang napakahalagang bahagi, dahil gaano man kaingat mong gamitin ang turmeric, laging magsasabi ng totoo ang iyong katawan. Kailangan mo lang makinig. Mga nakatatanda, dito nagkakamali ng mapanganib ang marami, iniisip nila na dahil natural ang isang bagay, hindi ito makasasama. Ngunit ang natural ay hindi otomatikong ligtas. Ang iyong katawan, lalo na paglampas ng 60, ay may mga limitasyon, at ang pagbabaliwala sa mga babala ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Narito ang 3 babalang senyales na hindi mo dapat ipagsawalang bahala kapag umiinom ng turmeric bago matulog. Paulit-ulit na pananakit ng tiyan. Kung nakakaramdam ka ng mapurol o matalim na sakit sa tiyan matapos uminom ng turmeric, kahit inayos mo na ang timing, dosis, at isinabay ito sa pagkain, iyon ay senyales. Maaaring naiirita ang lining ng iyong tiyan o hindi hiyang sayo ang turmeric sa gabi. Huwag mong tiisin. Huminto, suriin muli at kumonsulta sa doktor. Hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo. May bahagyang blood thinning effect ang curcumin. Para sa ilang nakatatanda, lalo na iyong umiinom ng blood thinners, maaari nitong pataasin ang panganib ng pagdurugo. Kung may napapansin kang mga pasang hindi mo alam kung saan galing, pagdurugo ng ilong, o pagdurugo ng gilagid habang nagsisipilyo, babala yon. Hindi iyon maliit na bagay. Iyan ang katawan mong nagsasabing tumigil ka. Lumalalang acid reflux o heartburn. Ito ang isa sa pinakakaraniwan. Pinapagana ng turmeric ang produksyon ng apdo at maaaring makairita sa tiyan kung ininom masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Kung may nararamdaman kang paghapdi sa dibdib, maasim na lasa sa bibig, o bagong discomfort, malinaw na senyales iyon na maaaring hindi angkop sa iyo ang turmeric sa gabi. Makinig ng mabuti, ang pagbabaliwala sa mga senyal na ito ay hindi katapangan. Ito ay panganib. Ang iyong katawan ay nagpapadala ng mensahe, at ang paggalang dito ay karunungan. Mga nakatatanda, huminto sandali at magmuni-muni. Gaano kadalas nating binabaliwala ang maliliit na kirot at sinasabing normal lang iyan sa edad ko? Hindi laging kapalaran ang sakit. At minsan, ang pinakamaliit na pagbabago, pag-adjust ng oras, dosis, o paraan, ay maaaring magdala ng malaking kaibahan.
Kung naniniwala ka na karapat-dapat ang mga nakatatanda sa malinaw at tapat na payo sa kalusugan, payong nakaiiwas sa hindi kinakailangang pagdurusa, ay type ang maya sa comments. At maglaan ng sandali upang pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Nariyan ang channel na ito dahil mahalaga ang iyong kalusugan at kapakanan. Hindi tayo nagkukubli ng katotohanan. Hindi tayo nagbebenta ng himala. Nagbibigay tayo ng gabay na gumagana at nagpoprotekta. Tandaan, maaaring maging kapaki-pakinabang ang turmeric bago matulog, ngunit kung binibigyang pansin mo lamang ang iyong katawan. Ang mga babalang ito ay hindi parusa. Mga senyales ito ng pag-aalaga. Paraan ito ng iyong katawan upang sabihing mag-ingat ka. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang turmeric at kalusugan ng utak, isang bagay na madalas hindi nabibigyang pansin ng mga nakatatanda. Dito maaaring maapektuhan ng turmeric hindi lamang ang iyong mga kasukasuan, kundi ang iyong isipan, memorya, at kalayaan. Manatili ka, sulit ito. Ngayon, lalampas tayo sa usapan ng kasukasuan, digestion, at pamamaga. Pag-usapan natin ang bagay na tunay na tumatagos sa puso ng bawat nakatatanda, ang iyong utak, ang iyong memorya, ang iyong kalayaan. Dahil ang pinakamahirap tanggapin habang tayo'y tumatanda ay hindi ang paninigas o pananakit, kundi kapag nagsisimulang humina ang isip. Paglimot sa mga pangalan. Pagkawala ng mga gamit. Hirap mag-focus. Unti-unting pumapasok ang tahimik na takot at biglang nagiging mas mabigat ang pang-araw-araw na buhay. Dito maaaring may papel ang turmeric at ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Ang chronic inflammation ay hindi lamang nasa kasukasuan, naapektuhan din nito ang utak. Maaari itong lumikha ng mababang antas ng stress sa iyong mga neuron na nagpapahirap sa memorya at konsentrasyon. Sinusuportahan ito ng mga pag-aaral. Ipinapahiwatig ng mga paunang pananaliksik na ang curcumin ay maaaring tumawid sa blood-brain barrier at makatulong na bawasan ang mga marker ng pamamaga sa utak. Isipin mo iyon sandali. Isang compound mula sa simpleng pampalasa, ang parehong maaari mong idagdag sa gatas ngayong gabi, ay maaaring makatulong sa pagprotekta ng iyong memorya at linaw ng isip. Hindi ito mahika, ito ay agham. At bawat maliit na suporta ay mahalaga habang tayo ay tumatanda. Isipin ang buhay na iyong binuo. Ang mga mukhang mahal mo. Ang mga alaala na pinahahalagahan mo. Nakakatakot ang pagkawala ng talas ng isip, ngunit kahit bahagyang proteksyon, kahit bahagyang pagbagal ng paghina ay napakahalaga. Kaya hindi lang ito tungkol sa turmeric bilang pampalasa, ito ay tungkol sa pagpapanatili kung sino ka. Damhin mo ito ng malalim. Tuwing umaga na magigising ka, isipin mong naaalala mo ang maliliit ngunit mahalagang bagay, kaarawan ng apo, kung saan mo inilagay ang salamin mo, ang pakiramdam ng kalayaan, habang ginagalawan mo ang iyong araw. Walang katumbas ang linaw na yon. At may posibilidad na makatulong ang turmeric sa pagsuporta roon. Maaari nitong mapabuti ang mood, mapahusay ang cognitive function, at makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa utak. Ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang ay maaaring magbunga ng makabuluhang pagbabago sa paglipas ng panahon. Kung mahalaga sa iyo ang pagprotekta sa iyong isipan, memorya, at kalayaan, ngayon mismo ay type ang protect sa comments. Ipakita mo ang iyong pangako sa iyong utak, dahil ito ay higit pa sa kalusugan, ito ay tungkol sa buhay mismo. At kung ramdam mong tumatagos sa iyo ang mensaheng ito, na ang bawat desisyon mo ngayon ay humuhubog sa iyong bukas, bigyan ng thumbs up ang video at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Dito, pinag-uusapan natin ang tunay na mga kasangkapan, suportado ng mga eksperto, upang tulungan ang mga nakatatanda na mamuhay ng buo, malaya, at masigla. Tandaan, ang turmeric ay hindi lunas sa lahat. Ngunit kapag ginamit ng may karunungan, maaari itong maging isang maliit, ngunit mahalagang kakampi sa pagprotekta ng iyong isipan, linaw, at ng buhay na pinaghirapan mong buuin. Manatili ka sa akin. Sa susunod na bahagi, sasagutin natin ang nag-aalab na tanong, ang pag-inom ba ng turmeric bago matulog ay matalinong desisyon o isang pagkakamali?
Dito papasok ang tunay na linaw at maaari nitong baguhin kung paano mo gagamitin ang turmeric simula ngayong gabi. Ngayon ay narating natin ang pinakapuso ng usapan, ang tanong na hinihintay ng bawat nakatatandang nanonood ng video na ito, ang pag-inom ba ng turmeric bago matulog ay matalinong desisyon o isang pagkakamali? Maging tapat tayo. Ang sagot ay hindi pare-pareho para sa lahat. Depende ito sa iyong katawan, sa iyong kalusugan, at kung paano mo ito ginagamit. At ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay maaaring magprotekta sa iyo mula sa discomfort, pakikipag-interact sa gamot, o kahit seryosong panganib sa kalusugan. Simulan natin kung kailan ito matalino. Matalino ito kung maayos ang pagtanggap ng iyong katawan at wala kang masamang reaksyon. Hindi ka umiinom ng mga gamot na maaaring makipag-ugnayan dito, tulad ng blood thinners o ilang diabetes medications. Tama ang iyong dosis at sinasamahan mo ito ng taba at black pepper para sa mas maayos na absorption. Nakikinig ka sa iyong katawan at ina-adjust ang oras ng pag-inom batay sa ginhawa ng iyong tiyan. Kapag ginamit ng may karunungan, ang turmeric bago matulog ay maaaring makatulong na bawasan ang pamamaga habang ikaw ay natutulog, suportahan ang iyong mga kasukasuan, pahupain ang discomfort, at kahit tumulong sa pagprotekta ng iyong utak. Hindi ito hype, sinusuportahan ito ng mga pag-aaral at mga pananaw ng mga doktor tulad nina A. Andrew Weil at E. Michael Greger. Ngunit ngayon, maging tapat din tayo kung kailan ito isang pagkakamali. Isang pagkakamali ito kung binabaliwala mo ang side effects tulad ng pananakit ng tiyan, reflux, o hindi pangkaraniwang pasa. Pinagsasabay mo ito sa mga gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor. Iniisip mong mas marami ay mas mabuti at umiinom ng sobra sa pag-asang mas bibilis ang resulta. Hindi mo pinapansin ang mga senyales ng iyong katawan. Mga nakatatanda, makinig ng mabuti. Ang karunungan ay ang pag-alam kung kailan hindi dapat gawin ang isang bagay. Maraming tao ang nagkakamali hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi sila nakikinig sa kanilang katawan. At paglampas ng 60, ang pagbaliwala sa katawan ay maaaring magdala ng seryosong kahihinatnan. Huminto sandali. Isipin ang iyong sariling karanasan. May nasubukan ka na bang supplement o remedyo na hindi umubra, o mas lalo kang pinasama ang pakiramdam? Iyan ang katawan mong nagsasalita at sinusubukan ka nitong protektahan. Kung natutunan mong mahalaga ang timing, tamang dosis, at pakikinig sa iyong katawan, ay type ang learned sa comments. Ipakita mong nauunawaan mo ang pagkakaiba ng matalinong desisyon at pagkakamali. At kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng linaw, pindutin ang thumbs up at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Dito, tinutulungan namin ang mga nakatatanda na gumawa ng may alam, ligtas, at epektibong desisyon para sa kanilang kalusugan, walang hype, walang hulaan, puro malinaw na sagot. Tandaan, ang turmeric bago matulog ay maaaring maging makapangyarihan, ngunit kapag ginamit lamang ng may karunungan. Ang pagkakaiba ng benepisyo at pinsala ay nasa kamalayan, paggalang sa iyong katawan, at maingat na paggamit. Ngayon ay narating na natin ang huling kabanata, at ito ang bahaging nais kong tumagos sa iyong puso. Dahil ang sasabihin ko ay hindi lang tungkol sa turmeric, ito ay tungkol sa iyong katawan, iyong buhay, at iyong kinabukasan. Mga nakatatanda, makinig ng mabuti. Hindi ka pa huli para pagbutihin ang iyong kalusugan. Hindi ka walang kapangyarihan. Bawat desisyon mo ngayong gabi, kahit maliit lang tulad ng tamang pag-inom ng turmeric, ay nagpapadala ng mensahe sa iyong katawan, mahal kita. Iginagalang kita. Poprotektahan kita. Ang turmeric bago matulog ay maaaring maging isang mabuting kakampi kung gagamitin ng may karunungan. Maaari nitong pahupain ang pamamaga habang ikaw ay natutulog, suportahan ang iyong mga kasukasuan, tulungan ang iyong memorya, at kahit makaapekto sa iyong mood. Ngunit hindi ito mahika. Hindi ito lunas sa lahat. Isa lamang itong kasangkapan, at tulad ng anumang kasangkapan, epektibo lamang ito kapag ginamit ng may pag-ingat, paggalang, at pag-unawa.
Narito ang emosyonal na katotohanang nais kong maramdaman mo, ang iyong katawan ang iyong pinakamahalagang pag-aari. Bawat kirot, bawat paninigas, bawat senyales ay paalala na ang iyong mga taon ay nararapat alagaan, hindi pabayaan. Isang maliit na pagkakamali, sobrang dosis, pagbaliwala sa babala, o maling kombinasyon ng gamot, ay maaaring magbago ng isang mabuting intensyon tungo sa panganib. Kaya higit sa lahat, makinig sa iyong katawan. Kung may naramdaman kang sakit, discomfort, reflux, kakaibang pasa, o anumang babala, huminto. Huwag ipilit. Igalang ang mga senyales. Nakikipag-usat sa iyo ang iyong katawan dahil nais ka nitong protektahan. Ngunit kapag ginamit ng tama, kapag iginagalang mo ang tamang oras, dosis, at iyong kalagayan, maaaring maramdaman mong mas magaan ka, mas kalmado, at mas may kontrol sa iyong buhay. Isipin mong magising bukas na mas maluwag ang galaw, mas kaunti ang paninigas, at alam mong ang simpleng desisyon mo kagabi ay nakatulong sa iyong kalusugan. Ang maliit na tagumpay na iyon ay maaaring magbago ng iyong araw, linggo, at buwan. Kung tumagos sa iyo ang mensaheng ito, kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng pag-aalaga sa iyong kalusugan, type ang FIA sa comments. Sabihin mo kung saan ka nanonood. Bumuo tayo ng komunidad ng mga nakatatanda na nagtutulungan sa paggawa ng matatalino at may alam na desisyon. At kung may natutunan kang maaaring magprotekta sa iyong katawan ngayong gabi, pindutin ang thumbs up at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Narito kami upang bigyan ka ng linaw, gabay, at mga kasangkapan para mamuhay ng buo, malaya, at masigla. Tandaan, hindi ang edad ang nagtatakda ng iyong kalusugan. Ang iyong mga desisyon ang nagtatakda nito. Ang iyong kamalayan. Ang iyong pangako sa sarili. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, huminto ka sandali. Magmuni-muni. Magpasya. Gamitin ang turmeric ng may karunungan kung ito ay angkop sa iyong katawan. At dalhin ang kaalamang ikaw ang may kontrol sa iyong kalusugan, dahil iyan ang pinakamalaking regalong maibibigay mo sa sarili mo sa yugtong ito ng buhay. Hindi lang ito impormasyon. Ito ay kapangyarihan. Ang iyong katawan, ang iyong isipan, ang iyong kalayaan, protektahan mo. Igalang mo. Alagaan mo. At kaya sulit ang panonood mo hanggang sa pinakadulo. Dahil ngayon, alam mo na kung paano gamitin ang turmeric ng ligtas, may karunungan, at epektibo, at kung paano makinig sa iyong katawan sa paraang maaaring magbago ng iyong buhay. Ang paglalakbay mo tungo sa mas mabuting kalusugan ay nagsisimula ngayong gabi. Seryosohin mo ito. Gawin mo ito ng may pagmamahal. At gawin mo ito ng may kamalayan.